habang nakataas ang bandila ng bardabos sa cargo ship ng United Kingdom at ang barko ay naglalayag sa kalagitnaan ng Red Sea malapit sa Yemen, isang pag-atake ang bumulabog sa mga pasahero. Pinasabog ng drone ang cargo ship nang bigla itong pumasok sa teritoryo ng Houthi sa Port of Hodeida. Ayon sa UK Maritime Trade Operations, napansin ng kapitan ng barko ang kahina-hinalang maliit na bangka. Pumalaot ito malapit sa barko bago naganap ang sakuna. Na-damage rin ang kaliwang bahagi ng barkong kung tawagin ay Ambre, na pagmamay-ari naman ng British Maritime Company dahil nakapwesto ito katabi ng barko ng United Kingdom. Pero sa kabutihang palad, sa kabila ng matinding pinsalang natanggap ng barko, walang nasaktan sa mga pasahero. Samantala, ang Defense Minister ng Israel na si Yoav Gallant ay nagbigay ng warning na gagamit na sila ng military force laban sa Hezbollah mula sa Lebanon upang masigurado ang kaligtasan ng mga Israeli sa muling pagbabalik nito sa norteng bahagi ng Israel. Samantala, ang Defense Minister ng Israel na si Yoav Gallant ay nagbigay ng warning na gagamit na sila ng military force laban sa Hezbollah mula sa Lebanon upang masigurado ang kaligtasan ng mga Israeli sa muling pagbabalik nito sa norteng bahagi ng Israel. Dagdag pa ni Gallant, mas pipiliin niya ang kapayapaan kaysa digmaan. Ngunit kung hindi titigil sa pag-aamok ang Hezbollah habang pabalik ang mga residente ng Israel, mapipilitan siyang gumamit ng military force. Ang gobyerno ng United States ay nagpakita ng labis na pagkabahala dahil sa kumakalat na video kung saan isang sundalo ng Israel malapit sa Gaza ang nagmamaltrato sa isang sugatang Palestino. Ayon sa US State Department, dapat irespeto ng Israeli Defense Forces ang basic human rights at international humanitarian law at kung sino man ang lalabag sa batas ay dapat managot. Breaking news. Anak ng leader ng Hamas na patay nga ba ng IDF? Nagkaroon ng malaking setback sa leadership ng Hamas sa Gaza. Ayon sa mga ulat, anak ni Ismail Haniyeh ang napatay sa Israeli strike. Si Hazem Haniyeh ay naiulat na namatay sa ginawang airstrike ng IDF sa Gaza. Habang inihahanda ng IDF ang kanilang puwersa para sa opensiba sa Rafah, patuloy na sinasalakay ng IDF ang mga target ng Hamas sa Gaza. Magkakaroon nga ba ng malaking tagumpay ang IDF bago ang opensiba ng Rafah? Natamaan ng Israel ang Hamas kung saan sila pinakamasasaktan. Kung ang balita ng pagkamatay ni Hazem Haniyeh ay napatunayang totoo, paano kaya ipaghihiganti ng Hamas ang pagkamatay ng anak ni Haniyeh? Ang anak ni Hamas political chief Ismail Haniyeh na si Hazem Haniyeh ay napatay. Ayon sa mga ulat, isang Israeli strike sa Gaza ang pumatay dito. Dagdag pa sa mga ulat na ito, napatay si Hazem matapos magsagawa ang mga Israeli jet ng mga serye ng airstrike sa Gaza Strip. Pinapakita ng mga media reports na binawian ng buhay ang 22 anyos na si Hazem nang inatake ng mga Israeli warplanes ang isang residential area sa Palestinian enclave. Ang mga ulat na nagbabanggit ng mga sources mula sa Gaza ay nag-claim na ang Israeli Air Force ay nagsagawa ng back-to-back strikes sa Rafah na ikinamatay ng 15 katao noong February 10. Ayon naman sa Israel, totoong maraming beses na nilang tinatarget ang pamilya at mga kamag-anak ni Haniyeh sa Gaza Strip. Ito ay mula pa nang makipagdigma ito laban sa Hamas. Noong Oktubre ng 2023, 14 na miyembro ng pamilya ni Ismail Haniyeh ang napatay sa isang airstrike ng Israel sa Sheikh Radwan neighborhood sa Gaza City. Ang balita ng pagkamatay ng anak ni Haniyeh ay naganap sa panahon na ang IDF ay naghahanda para sa full-scale offensive sa Rafah City. Ang Rafah ay iniulat na tinitirahan ng mahigit 10 lakh people. Marami sa kanila ay lumikas mula sa iba't ibang bahagi ng Palestinian enclave. Nagwarning ang Hamas na ang opensiba ng Israeli military sa Rafah ay magkakaroon ng malubhang kahihinatnan sa Gaza. Hiniling ni Netanyahu sa mga sundalong Israeli na mag-operate sa lungsod ng Rafah sa Gaza, na sinasabing ito ang huling stronghold ng Hamas. Ayon din sa Prime Minister ng Israel
na ang total victory laban sa Hamas ay ilang buwan na lang at hindi mga taon. Sa kabilang banda, inaresto rin ng puwersa ng Israel ang isang minor de edad na Palestino at ang dalawang nakababatang kapatid na lalaki nito sa West Bank. May mga ilang reports pa ang lumutang tungkol sa ginawang pagkuha ng Israel sa katawan ng lalaking Palestino na nasa edad 14 at kinilala bilang Wadea Shadi Sad-Elayan. Siya ay pinatay ng puwersa ng Israel malapit sa Jerusalem noong February 5. Ayon sa Defense for Children Organization, tila ba parte ang insidenteng ito ng paulit-ulit na gawain ng Israel dahil sa di umano'y pagkumpiska nila sa katawan ng 25 Palestinong nasawi. Ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ay nanawagan sa Muslim nations na putulin ang ugnayang pang-ekonomiya sa bansang Israel. Naniniwala kasi siyang ang desisyong ito ay magdudulot ng matinding epekto sa Israel. Dagdag pa ni Khamenei, dapat hikayatin din ng mga high-ranking officials ang publiko upang manawagan sa kanilang gobyerno upang umaksyon laban sa Israel. Ang aksyong ito, bagamat laban sa Israel, ay hindi naghihikayat para sa isa pang malagim na digmaan, lalo't hindi ito posible at hindi rin magugustuhan ng maraming bansa. Ang nais lang ni Khamenei ay ihinto rin nila ang ugnayang pang-ekonomiya sa Israel. Sa pamamaraang ito, tila nakaganti na rin sila sa Israel ng walang karahasang nagaganap. Inakusahan ng Iranian Foreign Ministry ang US at UK dahil sa pagtatangka nitong ilihis ang atensyon ng publiko sa Gaza sa pamamagitan ng pangingialam sa kasarinlan o mga usaping pangloob ng ibang bansa. Kinundena ng Foreign Minister na si Kanaani ang military action ng United States sa Middle East, kagaya na lamang ng ginawa nitong airstrike sa Iraq at Syria kamakailan lang. Tila ba taliwas ang sinasabi ng US na isinusulong nila ang kapayapaan dahil nakadagdag lang sila sa mga nakikidigma sa rehiyon. Inakusahan din ng Russia ang US President na si Biden dahil sa pamumuno nito sa pagsalakay sa Iraq at Syria upang sana ay mapaganda ang image niya sa publiko lalo na't kasagsagan ito ng eleksyon. Ayon sa ambassador ng Russia sa UN na si Vasily Nebenzia, ang ginawa daw na pagsalakay ng US ay maituturing na pagmamayabang at tungkol lamang sa pangpolitikang hangarin at walang kinalaman sa pagtugon sa seguridad ng Middle East. Binatikos ng mga minister officials at aktivista ang militar ng Israel dahil sa isinagawa nilang training exercise. Nagsimulate kasi ang militar ng pagkidnap at ang role nila ay mga lokal ng Israel. Nainsulto ang National Security Minister na si Itamar Ben-Gvir dahil tila ba maihahalintulad ang lokal ng Israel sa suspect habang biktima naman ang mga Palestino. Depensa naman ng IDF, ang kidnapping senaryo ay isa lang sa mahigit 100 senaryo na kanilang naensayo, kabilang na dito ang mas matitindi pang sitwasyon na hindi na ipakita sa publiko. Sa pagsasagawa ng ensayo, gumagamit naman sila ng vests na may label na enemy force, kaya't hindi kaaway ang mga lokal ng Israel. Sa huli, humingi pa rin ng paumanhin ang IDF dahil sa ginawa nilang military exercise kung saan ay nagmukhang kaaway ang lokal ng Israel. Hindi nila intensyon ang pagkalito at masamang loob na naidulot nito sa mamamayan. Tinanggap naman ng IDF ang pagkakamali at humingi ng kapatawaran sa publiko. Ayon kay US President Joe Biden, ibabasura niya ang batas na sinusuportahan ng US House Republicans na nagbibigay tulong sa Israel dahil ito ay standalone bill lamang. Hindi rin sinang-ayunan ng White House Office of Management and Budget ang isinusulong na batas dahil hindi naman ito nakakatulong para mapaigting ang seguridad ng border, hindi nakakatulong sa mga lokal ng Ukraine upang maprotektahan ang sarili laban sa agresyon ni Putin, hindi sumusuporta sa kaligtasan ng sinagoga at mosque ng mga Amerikano o kahit na anong uri ng simbahan, at hindi rin ito naghahatid ng tulong sa mga Palestinong sibilyan, lalo na sa mga kababaihan at kabataan, na siyang pinakamalaki ang bilang sa mga apektado. Nais ng White House ang mas malawak na sakop na batas na sasaklaw sa tulong sa Israel at Ukraine, kabilang na ang dagdag pondo para sa mas pinaigting na seguridad ng border.
Nais ng White House ang mas malawak na sakop na batas na sasaklaw sa tulong sa Israel at Ukraine, kabilang na ang dagdag pondo para sa mas pinaigting na seguridad ng border. Binatikos naman ng Republican House Speaker na si Mike Johnson ang ginawang pagbabanta ni Joe Biden. Tinawag niyang traitor si Biden dahil dito. Naniniwala si Johnson na ang ginawang pagtanggi ni Biden na maghatid ng tulong sa Israel at militar ay maituturing na pag-aabandona sa kakampi kung kailan siya pinakakailangan. Ang grupo ng mga senador, kabilang ang mga miyembro ng dalawang partido, ay nagbigay ng suhestyon na $118 billion na pondo sa isinusulong na batas. Kabilang na sa pondo ang $14.1 billion na ilalaan sa Israel bilang tulong upang mapalakas ang depensa ng Israel laban sa banta ng mga short-range rockets kagaya na lang ng Dome and David Sling. Nakipagdiskusyon si US Secretary of State Antony Blinken sa Crown Prince ng Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman Al Saud sa siyudad ng Riyadh tungkol sa pagsasaayos ng relasyon ng Israel at Saudi Arabia. 5 beses nang bumisita sa Middle East si Blinken para sa patuloy na paghahanap ng diplomatic solution upang matapos ang digmaan sa Gaza. Napag-usapan nilang magtulungan upang permanenteng matapos ang krisis sa Gaza at mabawasan na rin ang tensyon. Binigyang diin ni Blinken ang kahalagahan ng pagtulong sa mga lokal ng Gaza at mapigilan ang patuloy na pagtindi ng umaapoy na tunggalian. Ayon sa US State Department, patuloy na nagtutulungan si Blinken at Mohammed bin Salman Al Saud upang makamit ang inaasam-asam nitong kapayapaan at seguridad para sa mga Israeli at Palestino. Ang sunod namang kikitain at kakausapin ni Blinken ay ang Egyptian President na si Abdel Fattah el-Sisi bilang parte ng 4 na araw niyang misyon na masolusyonan ang nagaganap na regional crisis. Habang abala si Blinken na ibalik ang kapayapaan sa buong mundo, patuloy naman ang digmaan sa Red Sea. Inaasahan ang pagkakaroon ng mas marami pang problema sa Red Sea dahil sa digmaang US at UK laban sa Iran. Ayon sa Yemeni telecom companies, plano na rin ng Houthi na sirain ang undersea cable sa Red Sea. Ang cables na ito ay mahalaga sa Western Internet at pagpapadala ng mga financial information. Sa oras na magkaproblema ang mga cables na ito, maraming aspeto ang maapektuhan. Noong December 24, 2003, ang Telegram channel na konektado sa Houthi ay nagbahagi ng mapa ng submarine communications cables at nagbigay ng warning message. Ang mensahe ay naglalaman ng mapa ng undersea cables na nakakonekta sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang bansang Yemen ay nasa importanteng lokasyon dahil halos lahat ng mga internet lines na nagkokonekta sa buong kontinente ay dumadaan malapit rito. Hindi man nagbigay ng partikular na target ang mensahe, nagtugma ang mga ito sa agresibong aksyon ng militar ng Houthi sa Red Sea. Tinuligsa ng Yemen's General Telecommunications Corporations ang banta ng Houthi sa mga cables. Ang Information Minister naman ng Yemen's exiled government ay nabahala sa banta sa isa sa pinakamahalagang digital infrastructures sa buong mundo. Sa totoo lang ay napakahalaga ng undersea cables sa digital world. Tinatayang nasa 95% ang bilang ng internet at communication data ng buong mundo ang nakadepende sa undersea cables. Hindi magandang epekto ang dala nito lalo na't sa internet din, nakasalalay ang halos $10 trillion transactions araw-araw. Maski hanap buhay ng bawat tao, konektado na rin sa internet. Hindi lang pagkawala ng internet ang magiging problema ng buong mundo. Maging ang mga military at government messages na dumadaan din sa cables na ito ay madadamay. Tanging ang undersea cables lang ang may kakayahang humawak ng malalaking data galing military sensors. Kaya naman pati ekonomiya ng bawat bansa ay apektado. Ang Yemen ay isa sa 3 cable choke points ng buong mundo. Mas makapal pa sa hose ang undersea cables at nasa 16 dito ay dumadaan sa Red Sea papuntang Egypt. Bukod dito, mayroon ding tinatawag na Asia-Africa Dilbu, Thile Europe AE1. Ito ay isang uri ng napakahabang undersea cable, 25 kilometers ang haba nito
at dumadaan ito sa Southeast Asia papuntang Europe sa pamamagitan ng Red Sea. Ang 17% ng world's internet traffic ay dumadaan sa Red Sea. Ayon sa Gulf Security Forum, ligtas ang undersea cables, hindi dahil sa wala naman talagang balak ang Houthi na magdulot ng pinsala sa mga cables. Ligtas ang undersea cables dahil hindi ganun kaganda ang gamit na technology ng Houthi. Ngunit kahit hindi advance ang technology ng Houthi, kaya pa rin itong sirain ang ilang undersea cables na nasa 100 metro lang ang lalim. Noong 2013, 3 divers ang nakulong sa Egypt matapos tangkaing putulin ang undersea cables malapit sa Port of Alexandria. Ang insidenteng ito ay maaring gamiting reference ng Houthi para atakihin ang mga undersea cables lalo na't nakatanggap sila ng combat diver training. Binanggit ng Black Dot Research Agency na ang pinagmula ng statement ng forum ay isang grupong kung tawagin ay Middle East Media Research Institute. Ito ay isang organisasyon na naakusahang bias sa Israel. Ngunit ang Black Dot ay hindi makahanap ng ebidensya o iba pang matibay na impormasyon tungkol sa relasyon ng Telegram channel at ng Houthi. Ang Ministry of Telecommunications and Information Technology naman ng Yemen na kontrolado ng Houthi ay ibinasura ang mga sabi-sabi. Naglabas sila ng statement na nagsasabing pananagutan ng Yemen ang pagpapanatili ng seguridad ng cables.